Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong mga umuugong na chismis ngayon sa social media na meron daw mga kakaibang behavior ngayon si BP Sara. Ang sabi nga, ang iba diyan nagsasabi na may mental health, yung iba nagsasabi na may krung-krung. At ayon dito sa ating ka-vlogger na si Alicia Comments ng Buhay Niyo ay meron daw nag-submit ng itong records sa Guinness Book of World Records sa pinaka-corrupt na opisyal ng Pilipinas, at ang sinumiti nila na pangalan ay walang iba kundi kay BP Sara. Kaya kapag na-approve ito ng Guinness Book of World Records ay magkaroon ng napakagandang di ba? World record si BP Sara. Para sa kanya maganda ang pagiging corrupt official sa Pilipinas. Kaya sa karagdagang detalye ng balitang ito, narito ang ating mga kaibigan. Narito rin si Sangkay Janjan sa bandang dulo. At of course, Alicia Comments. Ating panoorin ang video. Pasok na to, mga minamahal, sa Guinness Book of World Records. Na ako. The way na pagbantaan niya si PBBM na igaganon niya daw sa lieg, si F. Elisa, si Martin Romualdez, agree na ako. Doon pa lang, pasok na to, mga minamahal, sa Guinness Book of World Records. So, basahin natin tong balita. Filipino want to nominate BP Sara for the Guinness World Record as the most dumbest, useless, and corrupt politician in the world. So, unang tanong natin dyan, bakit yan ba yung naging unang perception ng mga Pilipino? Una yung word na dumbest. Kasi, can you imagine, vice-presidente ka ng bansang Pilipinas, pero ikaw yung sumisira mismo sa image ng ating bayan. For example, yung San Juanico Bridge. Diba? Instead na ipagmalaki mo, ano yung ginawa mo? Hindi naman yan mas mahaba pa ngayon dito sa China. Tama ba yon? Pangalawa, mga minamahal, useless. Pag-usapan natin yung useless. Totoo naman. Kasi travel lang ng travel. Si VP Sara Duterte, hindi ko nga alam kung nagtatrabaho pa ba itong si Vice President. Teka, may trabaho din yan. Ang trabaho ni BP Sara ngayon ay yung pagtulig sa alang at paninira sa gobyerno kay PBBM. Yun ang trabaho niya. Hindi niya naisip na ang nagpasahod sa kanya, ang nagsusweldo sa kanya, kaya siya nakarating sa iba't ibang bansa, na kada biyahe daw niyan ay gumagastos daw yan ng 10 to 11 million bawat biyahe. Dahil napakaraming bodyguards pala yan kapag nagbiyahe, at lahat ng kanyang mga halos lahat, maliban sa janitor yata, mga personnel ng Vice President's Office kasama pala sa travel, kaya 10 to 11 million palagi ang budget niyan kapag nagbiyahe lang. Nako, marami nang nabubusog kung ibibili niya ng sako-sakong bigas yan. Yung bigas ni PBBM na 20 pesos per kilo, yun ang bibilhin niya sana at ipamimigay sa kanyang mga constituent, sa kanyang mga loyalista na mga DDS. Pero wala nung naglindol sa Cebu, sa Bugo, Cebu. Anong nangyari? Namimigay siya ng isang biskwit at 10 piso daw, o kung walang barya ay 20 pesos. So 20 plus biskwit, yun ang pinamimigay doon sa mga nasa tent. Kaya tuloy hindi siya nilalapitan ng mga tao doon sa tent nang pumunta siya nang magkalindol doon sa Cebu. Kaya useless, dumbest, and probably the most corrupt. Kasi hindi nabuksan yung bank account niya, kaya hindi natin masabi na the most corrupt. Probably lang yan. Kapag nabuksan na yun at makita yung 52 billion na account niya, ay siya na yung pinaka sa Guinness World Book Records na hawak niya ang pinaka corrupt na opisyal ng gobyerno sa Pilipinas. Okay, patuloy tayo sa ating ka-vlogger Alicia Comments. Diba? Imagine niyo, hindi ko alam kung nagtatrabaho pa yung ating vice-presidente. Pangatlo, corrupt politician. Yan yung swakto. Kasi hindi naman talaga na-i-archive. To be honest, hindi naman talaga nabasura yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
Kumbaga, si VP Sara, yung kanyang impeachment, talagang kinatigan lang siya ng Supreme Court, pero it doesn't mean na burado na yung kanyang pagnanakaw. Kasi to be honest, na-i-archive lang yan at pwedeng muling buhayin yan. Ang nangyari, parang naging arrogante na siya, pabigla-bigla, walang direksyon, tantrums, tapos everything she does seems to raise eyebrows. Ito yung legacy, mga kababayan, ni Chis Escudero sa Senado at ng mga tauhan ni Digong sa Supreme Court. Yung pagbasura, pag-archive, pagbaon ng impeachment case ni BP Sara. Kasi kapag nabuksan ang kapag nabuksan yung impeachment case na yan, ay makikita talaga lahat ng kanyang bank accounts. Kasi yun ang yun lang ang pwede na mabuksan ng mga bank accounts kapag impeachment trial. Kaya yun talaga ang iniiwasan ng mga kakampi ni BP Sara sa Senado at ng Supreme Court. Kaya bago bumaba si Digong sa pagka-presidente, ay nag-appoint siya muli, midnight appointees ng kanyang mga justices sa Supreme Court, na meron daw 13 o 14 ka-justices si Digong dyan. At kahit nga sa ombudsman ay si Digong pa rin nag-appoint noon, yung si Martires na ombudsman, na ganun din ang ginawa, na yung yung kailan lang na iskandalo ni Martires, yung pagbasura din sa dismissal ni Joel Villanueva. Nako, kaya Guinness World of World Records ang pupuntahan nitong si Sara Duterte at baka kasama ang kanyang pamilya kapag napatunayan na sila nga ang talagang napakakurap na mga opisyalis. Okay, maraming salamat kay Alicia Comments, at little later on, ilang sandali ay punta naman tayo sa mga na-discover ni Sangkay dyan tungkol kay BP Sara. Tataray. Talagang hindi mo na maipinta kung ano na nga ba si VP Sara Duterte ngayon. Nasa tamang pag-iisip pa ba talaga siya? Kasi merong nagsasabi, meron na ngang something si VP Sara Duterte at kailangan niya ng magpa-psychologist. Binabagyo yung Pilipinas, nandoon sa ibang bansa. Ano ginawa? Nanood ng Taylor Swift concert. So, hindi to insulto. Mga minamahal, ito ay obserbasyon ng mga taong nakakakita sa usual na pag-uugali, erratic behavior, and unpresidential, 'di ba, na pag-uugali acts mismo na nanggagaling sa ating Vice Presidente. So now, let's talk about the things that made people question about her competence. So, itong sinabi ni Alicia Comments na meron ng question sa state of mind ni BP Sara. Well, napakatotoo niyan. Kaya nga dinugtong ko dito yung video ni Sangkay dyan na nagpapakita ng kakaibang ugali, behavior ni BP Sara. Kahit sa mga press con niya, sa mga press briefing niya sa Vice President Office, ay meron siyang mga sinasabi na out of the context. Parang galing sa ibang universe na mga kataga. Kaya ito, pakinggan at obserbahan natin. Video courtesy ni Sangkay dyan. Sobrang tuwang-tuwa na ako kasi ito tulad nito. VP Sara na pagalitan ng Bilyonaryo News Channel dahil sa pangit na picture na VP ng VP na inilagay sa isang interview. Ewan ko akala ko nga mga Sangkay, alam niyo naman ngayon yung AI, diba? Pero bilyonaryo, sabi niya. Pakisabi dyan sa opisina ninyo nga na... Ang kulit. Tingnan nyo. Uy, bilyonaryo, sabi niya. Uy, bilyonaryo. Uy, bilyonaryo. Parang tropa lang Alam nyo guys, imagine mga Sangkay, pag naging presidente si VP Sara, saan tayo dadalhin? Saan dadalhin ng Pilipinas? Pakisabi dyan sa opisina ninyo nga na ayusin naman nila yung picture ko. Yung picture na gamitin nila, yung maganda ako, wag yung pangit ako. Ay, naku po mga Sangkay. Ewan ko ba, nagreklamo siya mga Sangkay kasi yung picture daw niya, pangit. Dapat daw yung maganda siya. Ngayon, akala ko mga Sangkay, alam nyo, pwede namang mag-joke. Pero ito, pakinggan nyo.
hindi pala ganun, hindi pala joke. Wala naman akong pakialam kung anong sasabihin ng inyong outfit about sa akin. Basta paniguraduhin lang nila na maganda yung picture ko. Wala. Bakit yung mga kalaban ko, magaganda yung mga picture na ginagamit nila? Bakit pangit yung picture na ginagamit? Oh, bakit daw yung mga kalaban niya, mga sangkay, okay yung picture na ginagamit sa kanila, sa kanya daw pangit. Sana yung mga tiga-Office of the Vice President, padalhan nyo nga ito siya ng mga magagandang picture ko para yun ang gamitin nila, please lang. Yung mali. Nagkukulang yung administrasyon sa pagtugon doon sa mali. Mr. Billionario, sino may-ari ng Billionario? Ay ito yung nakakatawa, 'di ba? Nagsasalita siya ng seryoso tungkol sa mga ginagawa ni PBBM and then biglang bumalik siya sa Billionario Channel. Nakakatawa talaga, no? Ito, balikan natin sandali, ha? Kulang yung administrasyon sa pagtugon doon sa mali. Mr. Billionario, sino may-ari ng Billionario? Ano yun, pampaswerte? Gine-question niya yung bilyonaryo daw kasi parang pampaswerte. Okay, sabi dito mga sangkay, halos wala na daw pong pumapansin kay VP Sara. So bakit kaya mga sangkay? Ito yung sandali mga Golden Boy. Ito yung panahon na bumisita si BP Sara sa Bugo, Cebu after sa Lindol na walang kadala-dala. Kaya nagpabili na lang ng isang karton na biskwit and then sinamahan niya ng tag 20 pesos. Sabi ay yung iba 10 peso na lang daw ang naibigay. Grabe, no? Meron siyang ngayon, budget na nasa 900 million ba yun? 700 million ang budget ng opisina ni BP Sara ngayon. Ngayong taon 2026 ay meron siyang budget na 7 million pesos. At sobra-sobra yan kasi wala naman siyang ginagawa, walang proyektong ginagawa. Yun talaga ay budget lang sa kanyang mga trabahante sa opisina, sa kanyang mga bodyguards, sa bill sa tubig, kuryente, internet. Pero sobra-sobra na yun. Sabi nga ni Chel Diokno ay nasa 120 million lang ang budget ng pasweldo at mga kuryente bills, tubig bills sa opisina ng Vice President. Kaya dapat nga daw 150 million lang ang ibigay na budget kay BP Sara dahil hindi naman talaga nagtrabaho. Pero dahil mabait si PBBM ay inapprove yung 700 million pesos. Pero anong pinamimigay niya sa Cebu kahit nga lang sana 100 million lang ang i-donate niya sa Cebu? Anong pinamimigay niya sa kanyang mga loyalista, sa kanyang mga tagasunod? Biskwit at 20 pesos. Okay, balik tayo dito sa video. Ayan o yung mga tao, nariyan sila pero wala silang pakialam. Grabe. So ngayon, magbasa-basa po tayo ng komento. Mga takot kasi nakakita sila luka-luka baka makapangagat kaya nalayo sila. Sayang ang pagod niya, sabi dito, sorry, natutulog na ang mga tao, Inday. Takot na kay Sara, baka gurgurin sila. Diring-diri na sila sa kanya. Sabi naman ni Hasmin, may multong dumating. Kala nila bagyo, lindol pala gamit nila, Vice President Sara. Wala mga sangkay. Nakatingin lang, tamang sulyap lang. Buti ka mo walang humahawi, di ba? Naalala ko mga sangkay, meron pong ganyan protektahan. Nagre-react lamang po tayo sa mga video ngayon na nagkalat sa social media. Buhok sa ulo ko. Okay, ito naman yung meron siyang press briefing din sa kanyang opisina. Ay bigla na lang isiningit niya ang kanyang buhok na nahuhulog daw. Well, hindi nahuhulog, nalalaglag yan. Nahuhulog daw yung buhok niya sa ulo. So bumalik pala yung buhok sa ulo niya, nahulog. Galing sa kisame yata. Nalaglag o nataktak ang buhok.
hindi nahulog. Iba yung nahulog, iba yun eh. Kaya ito iba na namang pag-uugali ito. Atin na panoorin. Kung napapansin nyo, nauubos na yung buhok ko. Everyday na maligo ako, sobra 50 ang nahuhulog, di ba? Nag-shampoo tayo, shampoo. Tapos pag ganun mo, sasama lahat yon, di ba? Tapos nilalagay ko sa tiles yun sa wall. Ganyan, dinidikit ko siya, nililinis ko siya, tapos sinitingnan ko. Siguro na-stress ka na nga, kaya nahulog ang buhok mo. Na-stress ka pa kasi nahuhulog yung buhok. Ano ba yan? Sabi niya dito mga sangget, tingnan nyo nililinis ko siya tapos tinitingnan ko. Ulit-ulit yung sinabi niya. Siguro na-stress ka na nga, kaya Sabi niya, siguro na-stress ka na nga kaya nahulog ang buhok mo. nahulog ang buhok mo. Na-stress ka pa kasi Na-stress ka pa kasi nahuhulog yung buhok nahuhulog yung buhok sa ulo ko. sa Kung ulo napa- ko. Parang labo, no? Ay, malabo nga, malabo. Malabo ang mensahe ng kanyang mga pinagsasabi. Kaya marami talaga ang nagsabi na mayroong something mentally si BP Sara. At kahit nga yung ibang vlogger, ang sakit-sakit na magsalita kay BP Sara, ako medyo media lang ako eh. Pero nakikita naman natin na bakit pa naman press briefing, nasa harap ka ng kamera at bigla mong isisingit yung buhok mo na nalaglag, nataktak. At dinidikit mo pa sa dingding ng tiles, sa CR, sa banyo. Kaya ano bang ugali yan? Ako, Vice President ka dapat hindi mo sinasabi ang mga ganyan. Tuloy nakikita kung ano ang laman ng utak eh. Ang babaw-babaw ng mga ng kanyang itong mga pasakalye or itong kanyang mga adlibs, ang babaw-babaw at saka yung adlib niya out of the context doon sa mga sinasabi niya ay hindi related. Grabe mga kababayan, kaya dapat patingin na ito sa mga mental health expert eh. Baka magaya pa ito sa anak ni ni Kuya Kim na mabalitaan na lang natin, pero ibang behavior to eh. Yung anak ni Kuya Kim medyo mahina siya eh. Ito hindi to mahina, grabe to. Pero ang behavior nito ay meron din, di ba? Meron. Alright, anong masasabi nyo dito mga kababayan, mga ka-Golden Boys sa behavioral pattern ni BP Sara na pinapakita na tuwing meron siyang mga press con, mga speech, ay may isisingit siya na kakaiba na hindi siya pasok sa norms ng eksaktong tao na may tao na may pag-iisip na mabuti at wasto at saktong pag-iisip. Kakaiba talaga, di ba? Out of this world. Paki-comment na lang sa ating comment section mga kababayan, at sa bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At kay Alicia Comments at Sangkay Janjan, maraming salamat. At hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.